Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po kapatid. Ako po si Sister Danica Ponce ng CRC Summerfield Daughter Church at muli niyo po kaming samahan sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga ay matutunghayan natin ang kwento ni Rahab na matatagpuan sa Joshua chapter 2 verses 15 to 21 na may pamagat na Rahab's Salvation, the Scarlet Cord. Bago po natin magpatuloy, tayo dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalooban niyo kami ng panibagong buhay at pagkakataon na kami ay makapagmulay ng iyong salita at umpisahan ang araw na ito ng may pag-asa na nagmumula sa iyong salita. Patuloy mo po kaming pangusapan sa araw na ito at ikaw po ang siyang maitaas. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay bumasa sa Joshua chapter 2 verse 15 to 21. 15, so she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. 16, she said to them, go to the hills, so pursuers will not find you. Hide yourself 3 days until they return, and then go on your way. 17, now the men had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us, unless when we enter the land you have tied the scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house. If any of them go outside your house into their blood will be on their own head. We will not be responsible. As for those who are in the house with you, their blood will be on head if a hand is laid on them. 20, but if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. 21, agreed, she replied. Let it be as you say. So as she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Dito po nabasa natin ang kwento kung paano si Rahab, isang babaeng kilala sa kanyang makasalanang pamumuhay sa lungsod ng Jericho, ay nagpakita ng matinding tapang at pananampalataya nang sa kabila ng panganib, tinago niya ang 2 espiya na isinugo ni Joshua. Ibinaba sila sa bintana gamit ang isang lubid at pinagbilinan silang magtago sa bundok ng 3 araw upang hindi sila matagpuan ng mga tauhan ng hari. At bilang kapalit ng kanyang kabutihan, nangako ang mga espiya na sila at ang kanyang buong pamilya ay ililigtas basta't manatiling nakatali ang pulang tali sa bintana na nagsisilbing tanda ng tipan at pananampalataya niya sa Diyos ng Israel. At sa tagpong ito ay makikita natin na ang Diyos ay gumagawa sa mga puso ng mga taong hindi inaasahan ng lipunan, na kahit may makasalanang nakaraan basta't may pananalig at pagsunod ay maaring maging bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Kaya gaya ni Rahab na hindi nagdadalawang isip na tumugon sa Diyos kahit hindi niya alam ang magiging resulta, tinatawag din tayo na magpakita ng pananampalatayang may aksyon na ang ating pagsunod. Dito rin matutunan natin na ang pananampalatayang totoo ay hindi tahimik lamang, kundi may kasamang pagsunod at gawa, na ang Diyos ay tapat na tumutugon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Gaano man kalayo o kadumi ang pinanggalingan nila, at gaya ni Rahab, tinawag rin tayo ng Diyos na itali ang ating pulang tali, ang ating mga simpleng hakbang ng pananampalataya, gaya ng pananatiling tapat sa Kanya sa gitna ng kahirapan, pagdesisyong ilapit ang pamilya sa Kanyang presensya, at ang pagpili araw-araw sa paniniwalang ang Kanyang mga pangako kahit hindi pa natin nakikita yung resulta, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating nakaraan kundi sa ating puso na handang sumunod. Kaya ito ay isang paalala sa atin na ngayon ay huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang matapat na hakbang. Huwag hayaang lumuwag o mawala ang ating mga pulang tali na tanda ng ating tiwala sa Diyos, at ipunin natin ang ating pamilya sa tahanang pinapasok at pinagaharian ng Kanyang pangako, sapagkat ang pananampalataya na may kasamang aksyon ay daan tungo sa kaligtasan, proteksyon at panibagong buhay. Hindi lang para sa atin kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasa isip o puso, kundi na ipapakita sa pamamagitan ng ating mga desisyon at pagsunod. Gaya ni Rahab, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang manalig kahit hindi buo ang larawan, at sumusunod
maglingkod kahit may takot. Panindigan natin ang ating pananampalatayang may gawa dahil ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat na umaasa at lumalapit sa Kanya. Panatilihin natin ang ating mga pulang tali gaya ng sinabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat at sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming napakinggan ngayong umaga at napagmulayan. Salamat po sa halimbawa ni Rahab na nagpakita ng pananampalatayang totoo at kami po ay inyong palakasin, bigyan ng pananampalatayang may lakas ng loob at may aksyon, na kami ay tulungan niyo din po sa aming araw-araw naming buhay at maisabuhay namin ang gantong uri ng pananampalataya. Ang pagtitiwalang kahit hindi namin alam ang bukas ay buo pa rin ang aming loob na sumunod sa iyo, Panginoon. Ipaalala mo sa amin ang aming mga pulang tali, ang tanda ng aming tipan sa iyo, na kami manatiling tapat, maglilingkod, magtitiwala kahit sa gitna ng pagsubok at takot. Hipuin mo rin po ang aming puso, ang aming mga mahal sa buhay, upang sila'y aming maisama sa tahanang pinaghaharian ng inyong presensya at pangako. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kaligtasan, at sa bagong umaga na ito ng puno ng pag-asa. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ng ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli ninyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito lamang po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyong i-share po ang video na ito upang tayo po ay maging pagpapala sa iba. God bless us all at isang magandang umaga.